Praise God, tayo po ay ready na po natin ang ating mga Bible at tayo po ay pangungunahan ng first reading po ni Sister Annabelle. Buksan natin ang ating mga Bible. May Bible kayo. Wala ang gadgets natin. Ang ating unang pagbasa ay matatagpuan sa Psalms or Salmo, chapter 74. From verse 21 to 23. Salitan tayo. Awit na isinulat ni Asaph. O Diyos, hanggang kailan mo kami nakatuwid? Bakit kayo nagagalit sa mga taong inyong pinakalinga? Alalahanin natin tayo ng libon mo na puntahan niyo ang lugar na sira pa rin hanggang ngayon. Tingnan niyo kung paano sinira ng mga kaaway ang lahat sa templo. 4. Sumigaw ko sa iyong templo, hindi kailangan natin sumasama na kayo ang hanisan sa sinibak nila ang templo na parang pumuputol ng punong kahoy sa gubat dahil gamit ang palakol. 6. Nilapastangan at sinunog nila ang inyong tahanan. 8. Wala nang palatandaan na kasama namin kayo. Wala nang propetang naiwan at walang nakakaalam kung hanggang kailan matatapos ang mga nangyayari ito sa amin. 10. Bakit wala kayong ginagawa? Kumilos na kayo, kung sa inyo na sila. 12. Pinakin niyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at tinurok ang ulo ng mga dabuhalang hayop sa dagat. 14. Kayo ang nagpapadaloy ng mga bukal at mga bakis at ilog na hindi natutuyo ay pinapatuyo ninyo. 16. Kayo rin ang naglagay ng mga hangganan sa mundo at lumikha ng tag-araw at taglamig. 18. Huwag niyong ibigay sa kanilang mga kaaway na parang mababangis na hayop ang inyong mga mamamayan na parang kalapati. Huwag niyong lubusang kalimutan ang inyong mga mamamayan na laging inaapi. 20. Huwag niyo payagang mapahiya ang mga mahihirap at ang nangangailangan. Purihin sana nila kayo. 22. Sige, sa 23, sabay-sabay tayo. Panginoon, maraming salamat at ikaw patuloy na magdadagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Lord, we worship you, we adore you, walhati, amen. Lord, tinatas namin ang aming gawain ito, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ikaw ba mamuna, Panginoon, sabihan mo ang bawat isa ng Espiritu, Lord God. Lord, samahan mo kami, Lord God, walang utang na matapos ang gawain ito. Nagkasiman ang mga gawain na kaaway, lahat sa gawain. We rebuke in Jesus' name, Lord God. Tinatas din namin ang aming tagapagsalita, ang aming pastor, Pastor Alan, Panginoon.
tulungan kami, O Lord God, na humayo at magbahagi ng mga salita upang pagpuwang ito ay mapuspuno, O Lord God, mapuno Panginoon. Lord, sa mga kapatiran namin, napaparating malang, makalito, gabayan mo sila, ingatan Panginoon, na makarating na ng isdat at tayo, Panginoon, dinadalain ko rin ang worship team, Panginoon, sa aming pag-awitan, Panginoon, pangunahan mo sila ba na Yes, Lord. sa mga instrumento, Panginoon, at sa mga kapatiran, Panginoon, na hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, sa mga kapatiran namin, O Lord God, na nagdadalawang isip, Panginoon, nilagay mo, O Lord God, ang Espiritu ng katamaran, O Lord God, sa ayon, O Lord God, na pagkakataon pa, Panginoon, may second service, Panginoon. Lord, hapusin mo ang puso, Panginoon, pagunahan sila, Panginoon, na ikaw ang unahin sa oras na ito, O Lord God, sa araw na ito, Panginoon, na ilang oras lamang, O Lord God, kung ikaw ay sambahin at papurihan, O Lord God, naway maging pagkaibuto, Panginoon, para sa iyo, O Lord God. Lord, sa oras nito, sa iyo namin pinagkakatiwala, ang gawain nito, O Lord God, at ang kaguluhan sa labas, O Lord God, we rebuke in Jesus' name, Panginoon. Pangunahan mo sila, Panginoon, at matigil na ang kaguluhan yan, O Lord God, tuwing Sabado, O Lord God, kapayapaan na ang maghari sa bansang pinili mo, in Jesus' name, O Lord God. At lahat ng ito ay ang pinapaselyuhan sa banal na dugo nito, pinabalik namin ang kapurihan, kalwalhatian, at samba sa tamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Matthew 7:24 to 28 po. So, ready na po ba? Amen. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita pong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Sabay-sabay po tayo. Na manghahay sa isang tao sa ang Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa pagkapasa ng kanya. Hallelujah. Amen. Handa na po ang lahat mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo, gusto ko lang ibahagi sa inyo na every Saturday, wala nung hindi ko napansin sa sarili ko na every Saturday mga kapatid, excited ko akong pumunta ng church. Even sana ganun po kayong lahat. Kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay mga kapatid, dapat masaya pa rin tayo. Amen? Hallelujah! Dahil alam nyo, may mga pagkakataon sa buhay natin na
sinusubok tayo. Pero alam nyo, yun yung pinakamagandang part ng buhay natin. Para tayo patuloy na magpuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Come on!
Amen.
Amen. Kayo may lumako sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Ayan. Naalala ko last week, yung sinabi ni Brother Ben dito pa, na nahirapan siya muna na magbigay ng tithes and offering niya. Ganun din po ako. Sabi ko nga kahapon last week, ako din, ganun. Nahirapan din po ako magbigay ng tithes and offering ko. Alam niyo po ba, nakakahinang mo ng ano pa, nung medyo pagbabaguhan pa ako, 6,000 yung sahod ko, tapos ita-times ko siya by 10%, tapos i-divide ko pa siya ng 4. Kasi nga, sa 1 month, may 4 weeks. So, i-divide ko naman yung 600 para lang masabing may lagay ako dun sa sobre. Nakakayaman na ganyan, pero yun po yung ginagawa ko dati, para may lagay ko. Pero naiintindihan ko ang salita ng ating Panginoon dito nga sabi niya. Amen. Sabi niya po dito sa Malakay 3, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, which is true. Alam niyo po ba, nung nag-start na kaliwanagan ako sa salita ng ating Panginoon, na alam niyo, mali pala yung gano'n. Yung palakak ay hindi pa divide mo yung kunya, 600 divided by 4 weeks para lang may nilagay kaya hindi sa pag-ungkap mo natin dito. Mali pala yun. And then I decided na talagang pinsayan pala yung talagang pagbibigay. And thank you sa mga leaders, sa mga pastors ko na alam niyo po yun yung nag-guide at nagturo ng tama sa pagbibigay. Napakalaking bahagi po yun. Kasi tinuturuan tayo sa tamang pagbibigay. And I remember nung nag-start, kasi noon pawagi-wagi ako, lakwatsyela pa ako kasi nasa labas pa ako, wala pa ako dito. So lakwatsyela pa po ako, wala pa akong ano. So nung nag-start po ako, sabi na, seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added to you. Nung nag-start ako talaga na mag-start na talagang straight talaga kay Lord, kay Jesus. Alam niyo po ba, everything follow. Totoo po yun. Alam niyo po ba, napakalaking blessing inayos ni Lord ang buhay ko. Napakalaking blessing. Dahil yung pamilya ko na akala ko mawawasak, binuo po niya. Nagkaroon ko ng pagkakawalan sa asawa ko na hindi ko inaakala na mangyayari yun. Amen. Napakalaking blessing. Yung take nyo, may bonus pa. When I started follow Jesus, dinaayos yung family ko po. 2022, 2023, sunod-sunod yung blessing na ibinigay sa akin ni Lord. Amen. 2023, nakabili po ko ng lupa sa city ng Ordaneta. City po yun, ha? Grabe. And napakamurang halaga. Mahigit kumulang 1,000 square meter. Nakuha ko lang po siya sa napakaliit na halaga naman po. 1.5 bata yung hindi ko lang. Grabe. And then 2024, 2023, sunod-sunod po yung blessing. Grabe. Nakapapala ni Lord. Gusto ko lang po siyang i-share para maano po kayo. 2024, nakabili po ko ng palayan. Na mahigit isang katara. And no, 2025, 2023, 2024, 2025, nakapili po ako malapit sa palayan ko 5 minutes walk, another lot, 600 square meter. Wow! Pagpapala ni Lord. And in 2026 po, alam niyo po ba, bumagsak yung bahay ng mother ko kasi nakatira kami sa mother ko. And yun daw may lupa na ako mga nabili, nakatira pa rin kami sa mother ko kasi wala pa na akong pagpatayo ng bahay, nag-iipon pa. Bumagsak po yung kusina ng mother ko. So hindi ko po alam kung saan bahagi namin yung pampaayos. Pero alam yung favor ni Lord. Dahil yun po niya yung puso ng employer ko. Nakairam ako ng 60,000 a walang natin tayo. Nakaluwagan ng amen. So, not to brag, mga kapatid, gusto ko lang i-share yung blessing at mag-glorify si Lord. Sa mga hindi pa po nakakapagbigay, subukan niyo po magbigay. Kasi yung pagpapala na ibigay ni Lord sa inyo, 16 degree at maapaw na pagpapala. Yung lamang po. Special na
ni Brother Len. Amen. Talagang siksik. Ikaw at shendera mo. Amen. Ikaw na may-ari ng pagkamusin namin. Amen, grabe, no? Buti na lang hindi mo nabili yung buong Pangasinan. Grabe, nakakatawa. Malapit na, Ben. Okay. Makalipat na lang sa probinsya para makabili yun. Ay, hindi kaya pa sa... Bago bang susubukan? Buksan mo ang iyong mata. Di ba ako? Di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kahit di ka kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo, may kasama mo siya yan eh. Kasama mo siya. Dagdag ako na. Amen. Hallelujah. Ibabago ka niya kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing magtama. Walang babalik ang muli. Kaya mo yan kayo, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Amen. Amen. Hallelujah sa ating Diyos. Talaga din. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Huwag kang ibigay, mga kapatid, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa mga nagkamay, Lord God. Bukas palad na nagbigay ng kanilang tithes and offering, Lord God, sa gabi dito, Lord God. Tulungan mo po kami maging generous at hindi maging hindi, Ama. Sa mga Amen.
be added to us, which is very true po talaga. Kaya Lord, yung mga kapatilan pa, o Lord God, at namin sa mga sarili namin, kung sino pa ang mga hindi pa po nagbibigay, Lord, nabuhin mo mga puso, Lord God, ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Na Lord. magbigay, O Lord God, ng tithes and offering nila dahil, O Lord God, ang pagpapalang mo, O Lord God, sa bawat isa sa amin ay nag-uumapaw po talaga, O Lord God. Kaya bless us all, O Lord God, sa mga kamay na nagbigay, O Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming mga pamumuhay, hindi lang po materially, kundi physically, emotionally, and spiritually, O Lord God, in the name of Jesus. Bless us all talaga. Itong mga perang ito, Lord God, ipagamit mo, Lord God, sa ikalala mo, Lord God, ng inyong ay yung kingdom ama in the name of Jesus sa alam namin, Lord God, maraming magpapaaral, maraming makakakilala, at maraming magiging pastor, Lord God, ang makakashare ng iyong banal na salita, O Lord God, sa perang ito. Kaya thank you so much, Lord God, in Jesus' name. Amen. Sa mag-pray tayo kumanta, alam niyo na yung kanta na yun? Meron kong kanta sa puso ko na gusto kong awitin natin sabay-sabay. Jesus, oh Jesus, come and fill your hand. Jesus, oh Jesus, come and so let the sons of God inform with His Spirit and Son. The lips cry and satisfy your soul. Oh, let the heavens that hold you and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Come on, sing with me, Jesus, Jesus. Jesus, oh Jesus, come and fill your hand. Jesus, oh Jesus, come and fill your Lord, this is our prayer, God. As we gather together, we are your sheep. Yes, We Lord. are your flocks of Amen. your pasture. So we come as hungry sheep, Yes, longing Lord. for the manna from your word, Yes, from your Jesus. pasture. We pray, God, that you speak to us by your Holy Spirit. We rebuke any distraction. In the name Lord, of we rebuke Jesus. any hindrance that In the name tries of to Jesus. distract the word of God from coming into our minds and our hearts. And we pray that the anointing of the Holy Spirit be upon us so that we receive your word. We receive your word and we live according to your word. Amen. Love you, Lord, and we thank you. Thank you for filling your lands. In Jesus' name. Lord, God's people will say, Amen. Ngayon, ang pag-aaral natin ay Acts chapter 12. Ang Acts chapter 12, ang bida dito ay si Herodes. Si Herodes ay, meron tatlong Herodes na gusto kong ipakilala sa inyo. Si Herod the Great. Sabihin niyo nga, Herod the Great. Herod the Great, yan yung bago pinanganak si Jesus, ay siya ang nagkahari dito sa Judea. Tapos, nung pinanganak si Jesus, siya yung pinuntahan ng tatlong haring nagsidalaw. Naalala niyo? Yes. Merong tatlong pantas, may tatlong three wise men, hindi naman sila talaga ng hari. Three wise men, ang tingin sa kanila mga astrologers, kasi sabi nila, nakita namin yung bituin ng Mesiyas. At gusto namin tanongin, Haring Herod, nasaan ang hari ng
June ipapanganak. Di ba, galit na galit si Haring Herod? Si Herod the Great, anong ginawa niya? Naalala mo ba? Kung anong ginawa niya sa mga bata? Pinapapatay. Diba? Pinagpapatay niya yung mga 2 years old below. At sabi niya, ay, ano kaya tumakas si na Joseph Mary at si Jesus papunta ng Egypt. Kasi, nung nalaman ni Herod na sa Bethlehem pinanganak yung pare, dahil tinanong nila yung sinanong ni Herod, yung mga Torah scholars, sabi nila, in Bethlehem of Ephratah, kaya alam nila. Kaya alam, anong ito, itong mga ano nito, ang purpose pala ni Herod, ay gusto niyang patayin yung susunod na hari. Kaya yun yung tinatawag natin, Herod before Jesus. Ang tawag natin sa kanya, anong ito, ay Herod the Great. Herod the Great dahil Herod the Great Builder. Siya ang nagpatayo ng Harabay, yung Temple Mount, na napakagandang, pina-rebuild niya na napakaganda. Tapos siya din ang nagpatayo ng Caesarea Maritima. Tapos siya din ang nagpatayo ng Herodium. 3 structure yung kanyang pinatayo na sikat siya na tinawag siyang Herod the Great. Hindi dahil siya great, dahil siya great builder. Yun ang unang Herod. Yung pangalawang Herod ay si Herod Antipas. Sabihin nga Herod Antipas. Herod Antipas, manong papali, ito yung Herod na nagpapatay kay Juan Bautista. Ito yung Herod sa panahon ni Jesus. Ang tawag ni Jesus sa kanya, tell that fox. Ang tawag ito yung Herod na nung si Jesus ay hinuli na nila para ipapako. Ito yung Herod na gustong mag-perform ng himala. Nasusundan nyo? Walang Herod to. Nasaan na yung unang Herod? Brother Pamela. Tayo na, siyempre. Buhay pa, diba? Dahil Jesus Christ was 30 years old na noon. Ilang taon na matanda na rin si Herod the Great nung nag-build siya. Dahil it took him 40 years to build the temple. Tapos another 40 years, patay na siya. Diba? Kaya sumunod si Herod Antipas, siya yung nagustuhan niya yung sayaw ng anak ni Herodias. Kilala ko si Herodias. Siguro very seduction yung kanyang sayaw, no? Nagustuhan niya. At pinangakuha niya yung anak ni Herodias na kahit kasari ng aking karya, ibibigay ko sa iyo. Yun na hindi totoong ibibigay yun. No? Ibig sabihin, kahit anong hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Pero hindi niya ibibigay yung kalapate. Hindi ba yun, kapagis? Hindi na kita tatanungin dahil baka hindi mo na maalala yung dapat. Alam mo ang maganda pag ikaw'y nag-aaral, maganda na ikaw ay mag-review. Di pwedeng yung napag-aralan na, tapos na, tapon mo na yung napag-aralan. Dapat ulit-ulitin mo dahil makakalimutan mo pag hindi mo na ulit-ulit. Kaya ako, basa-basa ako. Kaya ito na lang tayo. Susunod, ito yung Herod Antipas sa panahon ng namatay si Jesus Christ. Ito, tapos merong pangatlong Herod na yun yung topic for today. Herod Agrippa the First. Sabi niyo nga, Herod Agrippa the First. Sabihin, may Herod Agrippa the Second. Si Herod the Great, ang lolo, tapos ang anak niya ay si Herod Antipas. Si Herod Antipas, meron siyang pamangkin. Ang pangalan ay Herod Agrippa the First. Herod Agrippa the First. Then, itong Herod Agrippa the First, nung siya ang nagkakali dito sa sabihin na nating land of Israel, kasi ang tawag dito dati ay Judea and Samaria. Hindi land of Israel. Pero sabi ng Luke, land of Israel, di ba? Pero yung tawag kasi ng mga Roman dito sa Jerusalem, Aelia Capitolina, pinalitan nila. Dahil, bakit mga Roman ang nagbibigay ng pangalan? Brother Bilip, naalala mo ba? Bakit ang mga Romans ang nagbibigay ng pangalan? Dahil sila ang naghahari dito sa panahon yun. Hindi pa si Bibi ang naghahari noon. Ang naghahari noon ay mga Romans. Kung papasinin natin, hanggang sa panahon ng Book of Acts, nagsimula sa panahon ni Jesus Christ,
John the Baptist, ang mga Romans ang nagkahari dito hanggang sa panahon ng Book of Acts, sila pa rin. Nagpapalit-palit lang Ate Baby yung mga emperor o yung mga ruler, pero mga Romans pa rin. Nagtatalaga ang Rome ng mga ruler dito. Kaya itong ruler na ito, na pagdiskitahan niya yung tatlong leaders ng church. Ate Baby, sinong tatlong leaders ng church? Kung napapakinggan na sa sabi to at 2 services ka pa, tulungan mo nga sa test, sino yung tatlong leaders ng church? Peter, James, and John. Si Peter, ang pangalan niya sa Hebrew ay Petrus. James, ang pangalan niya sa Hebrew ay Jacobus. At tapos si John, ang pangalan niya sa Hebrew ay Yohanan. Sa test, ang pangalan ni Pedro, sa Hebrew ay Shimon. Sa Hebrew ay Petros. Tapos ang pangalan ni James, mali ito, ang James, ang pangalan ni James sa Greek ay Jacobus at sa Hebrew ay Jacob. Diba? Tapos, yung last, si Yohanan, ang pangalan niya sa English ay John. Sa Hebrew ay Yohanan, tapos sa Greek ay Yohanan. Yan. Itong tatlong ito, ang pinakamalapit na disciple ni Jesus Christ. Si Peter at si James and John. Si James and John ay magkapatid. Ang tawag sa kanila, Brother Charlie, ay sons of thunder. Kulog. Sons of thunder. Dahil sila yung mga high blood na alagad. Gagalingin sila. Pag may mga sila yung mga, minsan sila Jesus ay pumunta ng Samaria dahil yung mga Samaritan ayaw sa mga Hudyo. At sabi ng dalawang magkapatid na ito, Lord, anong gusto nyo? Paulanin namin ng apoy para mapatay itong mga Samaritan na ito? Sabi ni Jesus, anong klaseng spirito kayo? Hindi ako dumating dito para magpaulan ng apoy, kundi para magligtas ng mga tao. Malinaw ba yan, Sir Cathy? Ngayon, itong dalawang kapatid, ang napagtripan ni Haring Herod, sinong Herod? Herod the Great? Herod Agrippa. Kasi Herod Agrippa next to, napagtripan niya si James, yung dalawang kapatid, diba? At pinapagutom mo si James, manang heads. Buti, nabasa mo ang ate Kati. Ano pinapagutom niya? At kailan niya ginawa yan? Talagay mo, ate Kati, anong peace niya pinatay yan? Anong peace pinatay ni Herod si James? Pesa. Correct, Pesa. Yung Pesa, tanda niyo yung Pesa na yan, very significant. Dahil Pesa, pinatay si James. Sino ba ang unang pinatay bago si James? Si Jesus. Pinatay ng Pesa. Kaya huwag natin kakalimutan. Kaya very significant yung pagka-Pesa na yung pinapatay. Dapat ang papatayin ay lamb, di ba? Tapos napapay na nila yung Lamb of God. Sino yung Lamb of God? Diba? Si Jesus ang Lamb of God. Pero gusto pa rin nilang patayin yung James na kapatid ni John. Ngayon, tanda mo ate Annabelle na yung James ay pinapalitan ni King James. Kung kilala si King James, yun yung nagpa-translate ng Bible from Greek into English. Siningit yung pangalan niya. Dapat ang pangalan ng tatlong alagad ay Petrus, Yohanan at Jacobus. Jacob. Sabi niya, lahat ng Jacob, gawin yung James. Kaya hanggang ngayon, ang translation natin, Santiago. Di ba? Malino, ang pangalan ni James sa Hebrew ay Jacob. Ang pangalan niya sa Greek ay
dahil itong King James na ito gustong mapasikat, nung siya patay na pinag-uusapan pa rin siya, pinalitan niya yung pangalan na Jacob at ginawa niya James. Layo, di ba? It says perfect, Jacob. And I really like his name. Dahil Jacob ay yung napilay, tapos sa tulong nakipaglaban siya sa angel, ay pinalitan pangalan niya Israel. Diba? Yun yung, kaya very important yung name na Jacob. Kaya lang itong si James na ito mapapel. Kaya huwag tayong mapapel, no? Pinapalitan natin yung pangalan ng mga tao. Kung hindi ikaw, sabihin mo hindi ikaw. Ano sasabihin ikaw? Ikaw lahat. Glory to me. Gusto mong magaya ka tulad dito kay hero. Hero ng Agripa na ito. Ngayon, nung pinapatay niya si James, yung mga leaders, yung mga nasa God, pinapatay mo si Jacob, si James. For the sake of discussion, gamitin lang natin yung maling pangalan, yung James. Buti na tuwa sila. Kaya ang ginawa niya, pinabuli niya si Petrus. Peter. At nung maipakulong niya si Peter, ang isip niya ay siya ang susunod na ipapapatay at Jeanette. Kaya ang ginawa ng church, ano ginawa ng church at Jeanette? Nag-pray sila. Nag-pray sila. Hindi sila nakapaglaban sa Roma. Hindi sila tumapat sa mga religious at nagpapato din. No? Hindi, ang ginawa nag-pray sila. Di ba? Habang nakakulong si Peter, susunod na siyang papatay ni Haring Herod, nag-pray ang church. Gusto mo kumakabi ng konti para may apply dito sa church natin. Ate Jeanette, alam mo matagal na dapat ako. Alam mo matagal na dapat tinawagan ni Sister Melody si Robbins at ako inilibig na sa CNA 17. Alam mo ba kung bakit buhay pa ako? Sa prayer. Because of praying. Maraming nag-pray. Amen. Ay sabihin mo sa tabi mo, oy dahil sa iyo, prayer daw. Why is Amen ba? Kahit may plano pa nga talaga ang Diyos sa buhay ko. Kaya kahit may plano ang Diyos sa buhay ko, kung walang pray, kumain na rin ako. Ibig sabihin, may factor na tinatawag tayong prayer factor. Ano nangyari nung nag-pray ang church para kay Petrus, kay Peter? Padala ang Diyos ng angel. Yung angel, pumunta sa kulungan, nakataligala si Pedro sa kanan at kaliwa, dalawang Roman soldier, para hindi makatakas, no? Imagine, nasa loob na siya, nakatanilang pa siya na ilang gate yung sarado ng kulungan niya, di ba? Para hindi makatakas. Tapos, ang nangyari? Ang angel dumating, tapos si Peter, ginising niya. Imagine, papatayin ka na bukas, nakakatulog ka pa. Ha? Napansin mo yun, Sister Esther, tulog siya, ginising siya ng angel. At Esther, alam mo ang utos ng angel sa kanya, una, palagay mo, kaya mo mapulaan kung anong sinabi ng angel sa kanya. Magbihis ka. Dahil wala siyang damit. Walang damit. Kasi pinagbubugbog siya ng ilang yung kanyang kaya tapos, ang feeling ni Petrus, ang feeling ni Sister Claire, ang isip ni Peter, siya ay nananatili. May nagpapasyung bituan. Nung nakalabas na siya ng gate, sa main gate, sabi niya, pinadala ng Diyos yung kanyang angel para palayakin ako. Kaya pumunta siya sa bahay ni John Mark, Sister Rodaline. Tama. Sister Rodaline, no? Pumunta siya sa bahay ni John Mark, tapos kumakatok siya. Taobo. Wala kung taobo sa rin. Bakit kumakatok siya? Meron doong servant, ang pangalan ay Rodaline. Roda. Ay, talaga Rodaline. Roda.
prayer. Ibig sabihin, kung minsan hindi tayo naniniwala na yung prayer natin ay sinasagot ng Diyos, pero may ginagawa ang Diyos. Nag-pray ka ng isang bagay, pero may ginagawa ang Diyos. Itong mga itong mga student, mga disciple minsan yung mga prayer meeting niya, kung mag-pray, hindi katulad ng mga prayer natin, nakikita ko yung prayer warrior natin sa Friday at Sunday, mga nanonood ng nag-pray. Mas nakikinig dapat sila kasi kwentuhan sila ako. Hindi ko na prayer, mga kapatid. Hallelujah. Nag-pray na mga Koreano, I praise the Lord. Naiyak sila. Amen. Yung mukhaan na yung nasa sila, natutugtog sila. Hindi sila yung Talagang manubig pa na lang. Panginoon. Pag pinapakinggan ko yung mga nag-pray, nato ako eh. Kaya nagpe-prayer rin, tagta lang ko. Dahil nakakaano pang prayer natin kung isa, no? Napakaganda ng sentence natin. Parang nagpapasikat tayo sa mga nakikinig. Dapat ang pagsikapin natin. Ngayon, dito na tayo. Hindi sila naniniwala na sinagot na ng Diyos yung Prayer. panalangin nila. Kaya na, siyempre, katot-katot, natin na, ay kailangan ako nga. Tapos, nagsadali ko ay sige nito, kumingay. Dati napasok niya, tapos kinenta ni Peter yung nangyayari sa kanya. Then, ang lesson natin doon, bago ko pupunta sa ibang mga pangyayari pa, ay, Sister Leslie, na ang Lord, pag tayo nag-pray, hindi po pala sila ng angel in answer. Minsan, yung angel ay nag-prepare ng way, no? Palayain tayo sa mga talikala natin. Minsan, ang main na problema natin pag tayo nag-pray, Sister Blessing, yung unbelief. Nag-pray tayo, hindi tayo naniniwala na makikinggan ng Diyos yung prayer natin. Isip natin, hindi, mag-pray lang tayo. Baka sagutin ng Diyos. Kaya dumarating, Sister, Lenny? Lenny ba pa? Mag-pray ko kasi, kaya nakakalimutan ko pa nga. Tapos sa Lenny, ang dumarating, dahil puro tayo, baka sagutin ng Diyos, kambing. Baka. Ang faith kasi, pag nag-pray siya, parang faith ang dumating sa puso mo, para sa isip mo, parang tapos na. Amen. Sister Del, paano ko alam na yung mga disciples dito na nag-pray ay walang faith? Kasi nung sinabi ni Rodalyn, sinabi ni Roda, nandiyan dyan na sa pintuan si Peter, sabi nila, hindi si Peter yung angel niya. Alam nila na may angel si Peter. Pero akala nila yung angel ay pupunta sa kanila. Bakit sa kanila pupunta? Diba dapat yung angel pupunta doon sa situation? Amen. Kaya ang nakikita ko dito mga kapatid, sa prayer natin, Sister Del, ang kailangan i-battle natin yung ating unbelief. Amen. Kailangan kalabanin natin, Manang Jenny, o Sister Jennifer, yung kawalan ng pananampalataya. Kaya kung minsan ang pinaka-main thing na kailangan natin gawin, kunwari, dahil ka-unbelief, sabihin mo, Lord, I believe. Help my unbelief. Wala pa rin ako unbelief, kaya hindi ko makita yung sagot sa prayer ninyo. Lord, tulungan niyo ko sa aking unbelief. Palayain niyo ko dito sa akin. Kaya kung minsan, ang Diyos naman ito, ganun pala naman, kaya bakit di natin nakikita? Noon, ngayon, at huwag sana magpakailanman, may utang ka pa din. Bakit? Dahil ang faith mo, noon hanggang ngayon, ganito pa rin. Hindi mo ba kayang paniwalaan ng Diyos kaya mong bayad ng utang mo? Hanggang ngayon, may utang ka pa rin. Kaya naman ang pangalan ng Panginoon na ikaw ay wala kang
Sister Jennifer, meron sa akin yan. Masingil ka. Hindi maganda na may utang. Brother Ben, bakit hindi maganda na may utang? Maganda ba o hindi maganda? Sa'yo baka maganda. Maganda in a sense na siguro business yung inutang. Pero hindi maganda kung may mga grupo. Tapos hindi mo siya mababayaran. Para hindi mo mababayaran. Anong problema sa utang? Sa akin lang no? Ang problema sa utang, ang utang ay tinataya mo yung pera hindi pa dumadating sa iyo. And then ginagastos mo na yung pera na hindi pa dumadating sa iyo. Tama ba yan, Brother Ben? Dapat, kailang pagkagastos, pag nasa kamay mo na yung pera, wag Sister Anyon, gagastusin mo na, Hindi pa nadating. hindi pa dumating yung pera. Ito si Ann, meron akong utang dito, saan kung babayaran ko ng installment. Kaya ibig sabihin, kaya saan kung wala akong pera, di ba tinataya mo na yung pera mo na hindi pa dumadating? Kasi wala ka nga, kaya ka pera ng installment. Ibig sabihin, tinaya mo na yung kailangan na, kunwari dadating na, iipunin mo na lang sana muna bago ka magbayad. Kaya lang, saan mo bibilhin ko na, hanggang sa ano, kaya tinataya mo yung, ginagastos mo yung pera mo na hindi pa dumating sa iyo. Masama yun. Paliwanag ba yan? Tapos kung may utang ka pa, galit ka sa pinagutangan mo. Yun ang masama. Pinipigil ka, sim ka lang, di ka nagkirinig ka. Wala kang thumbs up. No? Sim ka lang ng sim. Kumisan, ini-ignore mo pa o strict para hindi mo makita. Hindi maganda yun, di ba? Pastor Glo, di ba? Hindi maganda yun, di ba? O, ito, marami nang nakautang dito na hindi na nagbabayad. Kay Ate Lai, no? Patay na na ito. Patay na daw yung iba. May ayaw kung magpautang ng tao. Patay. Dahil namamatay. Pag namatay, hindi na makabayad. At bakit naman, Ate Janet, na kunwari akong nangutang, ang sisingilin mo ay si Pastor Melody, no? Pastor ko ay bago namatay, umutang. Patay na, kaya pa. Buti wala siya, no? Kaya kayo na lang po ang sisingilin ko. Imagine, patay ka na. Problema ka pa ng asawa mo. Kaya sa sarili, grabe yan. Ngayon, punta na tayo dito kay Herod. Si Herod na ito ay, di ba nakalaya na si Pedro. Itong si Herod na ito, may mga taga-Tiro at Sidon. Alam niyo ba yung Tiro at Sidon? Ang Tiro at Sidon ay dito sa taas ng Israel sa kaliwa. Ano ang taas ng Israel sa kaliwa? Lebanon. Sa kaliwa, Syria. Syria. Yung Tiro at Sidon ay sa Lebanon. May mga taga-Lebanon, sila ay umaasa sa support na pagkain na bigay ni Haring Herod. Pero ayaw nila kay Herod. Kaya gusto na makapagsundo. Nakapagsundo itong mga taga-Tiro at Sidon kay Herod. At si Herod naman, nung siya ay nung siya ay magpapakita niya sa mga taga-Tiro at Sidon at ni Janet, nagsuot siya ng magandang damit. Yung damit ng hari noon ay may silver coating. Kaya pag sinuot ng ganyan at nasinagan ng araw, nakakasila. Very glorious siya. Kaya sigaw ng mga tao. Ito ay, nung nag-spisa siya, ang sigaw ng mga tao, ito ay boses ng Diyos, hindi ng tao. Basahin nga natin yung words natin.
Sumigaw ang mga taong bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At pagkanda ng niya ang anak ng upo sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod ang Merong angel na nagpalaya kay Peter. At meron pa rin angel na pinadala para kay Haring Herodes. Itong mga tao dahil gusto nga nilang makapagsundo kay Herodes, ang tawag nila kay Herodes ay Diyos. Sabi na, i-speech siya, ang sabi nila, ito ay boses ng Diyos, hindi ng tao. Anong reaction ni Herod? Sabi niya, inangkin niya ang karangalan na kaya bang maging mayabang? Hindi ka nang bili, bago lahat ng gadgets mo, puro utang naman. Mali yan. Dahil kung walang pagkain, mag-ipit na kung bili ng bili. Ay, may sahod naman. Pinakaya mo na hindi pa dumadating. Di mabuti kung necessity, di ba? Kung minsan, sabi ng mga iba, gusto naman yung cellphone mo. So what? Basta gumagamit. Yung mga iba mga kapatid, dala-dala mo yung cellphone. Sabi ko, wow, ay grabe na. Naman ng cellphone, kapatid, 1,700. Kung sa inyo siguro yun, mura lang yun. Sa akin, mahal yun, 1,700. Mahal talaga. Mahal na 1,700. Di ba? Kay Brother Charlie, parang manilang sa kanya yung 1,700 na yan. Parang hindi niya na-feel. Ako, 10 shekel, nilalagdag na ako. Pag mawala yung pera ko ng 10 shekel, nilalagdag ako. Kaya wala yung 10 shekel na yun. Pambili na ng burekas dapat. Sayang na. Diba? Ito, nagsimula tayo kay Peter na pinersecute, nagsimula tayo sa church na pinersecute, tapos end tayo dito sa persecutor. Sino si persecutor? Si Herodes ay itinakas niya ang kanyang sarili at inisip niya siya ay Diyos. At napakadali mga kapatid na mag-isip na tayo mga Diyos as if we are somebody. Sabihin mo na sabi mo, I am not somebody. I am a nobody. To whom Christ died for. Sabi, kahit ikaw'y nobody, pero si Jesus ay namatay sa iyo. Kaya dahil doon, ikaw ay somebody. Hindi dahil sa atin, dahil tayo, mga kahit mga believer na rin, kung minsan, pawardi-wardi pa rin tayo, hindi pa rin tayo straight na nasunod sa Lord, di ba? Kung minsan, prayer natin, dapat mag-pray na tayo, nakatutulog na rin tayo, di ba? Basta, unahin natin yung mga bagay pag tayo ay pagod, di ba? Nauna din natin yung ating kasarin na okay lang naman. Pero on the other hand, kung minsan, kung meron tayong choice, we rather choose the wide way than the narrow way. Diba? Kasi yung wide way, mas madali. Diba? Yung mas komportable. Pagka susunod ka sa Panginoon, mga kapatid, ang daan, pasikip ng pasikip. Wow. Doon sa maluwang na daan, lahat mabibili mo. Sa masikip na daan, kahit luma ng cellphone mo, magtitiis ka. So, bakit naman? May pera naman ako. O, may pera ka. Hintayin mo yung sahod mo, Sister Melinda. Huwag kang bibili ng utang. Maraming ang laman ng lima eh. Yeah, Sister Melinda, huwag utang. Sabihin mo sa kung may nangungutang sa iyo, sabi ni Pascal, bawal mangutang. Huwag mo, kahit kasi
nagkaka-Alzheimer ka ng nakakalimutan mga kumbakan mo. Kung minsan na, basta bakit kailangan mong i-preach yan? Mga kapatid, ang tagal-tagal na natin magpapasama. Ako po, hindi ko naman sinasabing wala ko. May utang ako kayo Regina. Kaya na kailangan ko makautang na hindi ko kayang bayaran yung ticket ng full. Kaya kailangan yung liat-liat, maskanta. Dapat installed payments, di ba? Yung konti-konti. Pero ang ibig sabihin ay ganito. Dito sa lesson natin, it is about Peter and Herod. Si Herod, nagmamalaki, nagmamayabang, kaya siya ay pinagsak ng Diyos. Ikaw din, nagmamalaki ka palagi, nagbago lahat ng gadgets mo at damit mo at sapatos mo. Bakit ko din nakatulog kay Herod? Umagsak. Okay lang. Binili mo ay cash. Okay lang. Ang nabili mo ay cash. Kung utang, huwag naman. Basta bawal mo mag-utang. Ito ay sinabi ko ba, may utang ako kay Regina. Pero ang ibig sabihin ng kapatid, huwag kang mag-utang kung ang sahod mo naman ay kukunti lang. Hindi kaya. Diba? Marami. Kahit kung mangutang dahil nandiyan si Pastora Melody at nandiyan kayo na may mga naglalagyo sa akin o kaya may magbabayad ako ng utang. Pero ikaw naman, kung sahod lang inaasahan ko walang naglalagyo sa iyo, naglakas loob na utang ng utang. Sir, bakit ako yung pinapatamaan ko ngayong gabi ito? Dahil ayaw ko ikay mabuhay sa utang. Saan na ba? Mabuhay tayo sa pananampalataya. Sabi ni Sister yung napasok, dapat na yung napasok, hindi mo na ginagastos, di ba? Dapat meron kang para sa savings, di ba? Meron ka dapat para sa future, para sa insurance, di ba? Para sa SSS, para sa Empedo. Wala na akong kompleto ka! Bili o live. Dapat marami kang nilalagyan na hindi yung ito, nakalagay ka na ng nakapag-type ka na, nakapagbigay ka na ng sa SSS, tapos gawas mo yung lahat. Ay, hindi. Dapat nag-iisip ka. Hindi ako palaging nasa Israel. Pag nahuli ako, bakit iniisip mo yun? Dapat iniisip mo, pag nahuli ako, at least meron akong nakasubi. Alam niyo ba yung nakasubi? Ito, kaya ayaw ko mga kapatid na yung pera mo, pinapadala mo sa kung kani-kanino. Dahil kung minsan yung kani-kanino, sabi niya, di pa naman dadating yun. Gagastusin niya. Asawa ko naman yan. Ay! Nanay ko naman. Ay! Pagdating mo, nasa kapira ko. Ay! Hindi. Kasi bakit? Ibig mo sabihin, hindi ako magtitiwala mga kapatid. Pag pera na, kahit ka magkalit ka sa silaw. Pag pera na, ewan ko ba, parang makasulap talaga yung pera, no? Anong advice niya, Pastor? Advice ko ay isubi. Kung meron kang backing online, ipag mo. Meron ka dapat hindi dapat utang, Sister Irene. Hindi dapat tayo nabubuhay sa utang. Dapat meron kang pinaglalagyan. Kahit na kukunti na yung tira, ay, hindi tuloy ako makapagsini. Ay, hindi tuloy ako makabili ng ganito. Ay, hindi tuloy. At least, napunan mo lahat yun. Dapat lagyan. Sabi nila, tulbro ka na dahil wala akong maibigay gamit. Ang lahat ng damit ko, yung kayo-kayo.
mo yung sapatos mo, pati yung koba mo ay mamahalin. Tapos puro utang ka naman. Gusto ko yung nakaasa na lang sa upayuhan, minsan na mabili. Yung bagay mo minsan, pero may pera sa bangko. Kaysa yung puro lahat bago, tapos puro utang. Ayaw ko yung gano'n ang pinayos. Yung grabe, no? Grabe yung porma mo, puro utang ka pala. So, bakit naging utang si Haring Hero? Dahil si Haring Hero, ang inutangan niya ay Diyos. Yung glory na para sa Diyos, inangkin niya. Huwag natin uutangin yung mga bagay. Pag para sa Diyos, mas magandang i-advance kaysa sa huli mo. Ano? Lord, bayaran ko na lang sa sunod sa ako. Wag. Mas mabuti ng i-advance. Meron lang ako i-share bago pumatapos. Dahil kami ni Melody ay naitilan si Ruth, entitled kami, anong Epoy, entitled kami na mag-apply ng endowment ako, dahil meron akong disability ako yung dinadialysis. Entitled ako na mag-apply ng disability benefits sa Because Blooming. Nung nag-apply ako, tapos pinag-aralan mo na, since November 2025 hanggang June, hanggang ngayon, hindi ako nagtatrabaho. Kaya in-impute ng Because Blooming, tapos binigyan ako ng brother Epoy ng 27,000. Sabi ko, ina, hindi ko ma-withdraw lahat to dahil may pagkagawin na may pambayad. Gagamitin ko sa pambayad ng church natin. Sabi ko, ina, gusto ko mataytan na ito. Ayaw kong tataytan lang natin pag na-withdraw ko na yung nakukuha ko yung pera. Kundi gusto kong upfront, ibigay na natin sa Lord yung 2.7 para hindi ko na iniisip yung masarap tumanggap ng 27,000 na Annabelle. Pero mahirap magbigay ng 2.7. Okay lang pag Whereas today, masarap tumanggap ng 27,000 pero mahirap magbigay ng 2.7. Dito, sa present offering. Sabi ko, Imam, pwede ba natin i-advance? Ibig sabihin, hindi ko pa nakukuha ng buo yung 27,000 sa bank. Sabi ko, Imam, pwede ba natin bayaran na yung tithe para hindi ko na iniisip? Parang actually, sabi ni Melody, dahil mapera kong asawa ko, hallelujah. Kaya, brother Ben, kung mag-asawa ka ng mayaman. Hindi mo siya. Bakit? Okay na yan. Pero kung mag-asawa ka, sa akin, nag-asawa ko, binigyan ako ng Diyos ng mayaman, may bahay ako sa midro. Hindi ako nagkakayo. Ang tawag natin dyan mga kapatid, ay? Conjugal. Sabi ni Ate Janet, wise. Di ba, kunwari kayo mga kapatid, kayo may mga anak. Huwag naman ang mapapangasawa ng anak mo ay tricycle driver. Okay lang ng tricycle driver na may pera. Pero pag ang pera ay 1,000 piso, pero ang pera ay 1,000 pesos, di ba, kasi dito may mga anak. Turuan yung mga anak nyo, anak. Sa panahon ito, panahon na nibibihin ito. Dapat tayo lahat ay hindi lang godly, hindi lang may takot sa Diyos, hindi lang born again, dapat may gusto tinuturuan ko ang anak ko na maging mukhang pera, no?
kung ang napangasawa ko ay hindi Pastora Melody, pag napangasawa ko ay Yagin, hindi parehas kami mga pera. Imagine, meron akong 6 na hektarya dahil kay Melody. Thank you, Lord. Sana all. Brother Ben, sabi ni Jerome sa akin, sabi ni Jerome, Pastor, nung napangasawa mo si Sister Melody, akong tumawa ng sweepstake. But syempre, tama ang napili ko. Sabi niya, Brad, paano si Pastor Melody? Anong nakuha niya sa akin? Parang siyang nasunugan. Tama ba yun? Hindi, pag napangasawa ng anak mo Yagi, sigurado, hindi ka naaalis sa Israel. Dito ka na mabubuhay, dito ka na mamamatay. Kasi bakit? Siyempre, isip ko yung anak mo. Yung apo. Ano yun? Yung tricycle mo ng pampanggaling. Ang nasa isip ko yung apo. Hindi. Basta, wisdom ba yun? Kasi, ang wisdom, hindi lang God get born again. Maraming born again, walang pera. Gusto ito yun? Oo, dapat. Tignan mo, ano pang isabi si Sister Irene? May sariling bukirin. May sariling kuwanan ng itlog. Daming itlog na bigay niya sa amin ng Tapos merong alimango. Alimango ba yun? Alimasa. May, parang meron siyang sariling farm. Yan ang maganda. Hindi yung ang mga pangasawa ng anak ko hingin ka nga sa nanay mo. Hindi, utasan yung anak mo na hihingi sa iyo. No. Thank you, Lord. Hindi na tayo na. Magalit na yung mga may utang sa akin. Lord, we thank you for tonight. And Lord, thank you for the mensahe na binibigay niyo sa amin. With regards to faith, with regards sa aling mga utang, with regards, Lord, sa mga buhay namin sa Christian, Lord, patungkol sa future ng mga anak namin, future nila na masagana at maulan, at hindi nagkukulang. Lord, we pray na yung mensahe na binigay mo sa amin ngayon ay matanggap namin ng buong buo at kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa amin sa pamamagitan ng mensahe na ito. Iyan ni Lord na magkaroon ng rema, maging buhay. Lord, I pray, Lord, sa mga nagpapautang, bigay niyo sila ng grace na magpatawad. Amen. Iyan ni Lord na dahil mahilig silang magpautang, pag hindi nagbayad, iyan ni Lord na magbigay sila ng magpapatawad. Lord, I pray na tanggapin na nila ang katotohanan na may mga taong hindi talaga marunong magbayad. Lord, I pray tonight, Lord, na kayo po ang maging Lord at maging shepherd ng church na ito. Amen. Kaya yung Panginoon na kami lahat, we will live in harmony and unity. Lord, consider na namin yung mga iba na nakukulangan. Lord, we thank you. We honor you. In Jesus' name, tayo lang magsabi na Amen. Amen. Tayo lahat para sa ating clinic.
kalooban, O Lord God, at hindi ang dikta, Panginoon, ng mundong ito o kahit man ang sarili namin. Kaya Lord, fill our heart, O Lord God, and satisfy our soul, Panginoon, O Lord God, nang hindi na kami, Panginoon, O Lord God, mag-ambisyon kung yung higit pa talaga, O Lord God, sa nais mo sa amin, O Lord God, na gagastusin namin, Panginoon, kung ano, O Lord God, ang nararapat. Huwag namin gastusin beyond our income talaga, O Lord God. Dahil sa ganun, O Lord God, talagang magkakaroon kami ng compromising talaga, O Lord God. Kaya Panginoon, maraming salamat na tinuturuan mo kami, O Lord God, sa araw-araw na aming mga buhay, Panginoon, na kahit man, O Lord God, ikaw ang unahin, O Lord God, dahil alam namin, O Lord God, na sinasabi na yung salita, O Lord God, na Lord, na magpakayaman kami sa nakalangit na kayamanan at hindi dito sa lupa, O Lord God, dahil alam namin, Lord, na mawawala lang talaga yung Panginoon. Although, Lord, hindi mo, Panginoon, ipinagbawal, O Lord God, na mayaman kami, Panginoon, dito sa lupa, but at least, O Lord God, yung according to your plan, according to your principle talaga, O Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat talaga, O Lord God. Thank you, Lord, sa mensahe mo talaga tonight, O God. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa at ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga alagad ni Kristo Jesus. Sa ganon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Ang ating magsabi. Amen. Announcement po. Next week po yung ating swimming. Amen. Sasama ko po. Hindi sasama. Dito naman tayo makikita sa church. Hindi sasama, makikita tayo sa bus. Okay, that's Saturday. Ang alis daw, what time? Swimming pa alis, 6 o'clock. 6 a.m. ang alis natin at ang balik natin sa Jerusalem ay 3 o'clock. Dito na tayo ng 3 o'clock. Kasi prefer natin pagod tayo, pero kailangan makarelax tayo. Kasi may worship service tayo. Kasi kailangan natin mag-priority ang Lord. Amen? Amen? Kaya, ayaw ko pwede ba bang mag-add? Hindi ko alam sa ating gagawin natin ng ating organizer ng ating trip na Sister Miluna. Kasi siya po yung ating nakakaalam. Ano ba? Malaking bus ba? Maliit na bus? Hindi ko alam. Siya nakakaalam. Amen? Kaya mag-join na po tayo para din makapag-ano tayo, makapag-swimming. Amen? Kasi hindi tayo habang may chance na i-enjoy natin. Kasi mahirap pagka may babagsak na naman ng mga misal, kung takbuhan na naman tayo sa bomb shelter. May stress na naman tayo habang wala pa alam. Kaya ano natin yung mga time, opportunity, ang sabi nga nila, kailan daw walang gera sa Israel. Sabi ko parating may gera sa Israel. Wala naman yung natatapos ang gera sa Israel. Kailan natatapos yan pagdating ni Jesus, pagbaba niya ng Mount of Olives. Amen? Kaya, kanina na daw kami sa Mount of Olives. Thank you, Lord. Pagod din maglakad na. Hindi ko mainit. Pero enjoy. Amen? At continuous po yung ating mga joy ng ating mga prayer. We have our prayer and fasting every Wednesday, corporate prayer and fasting para sa church, para sa atin, para sa bansa, mga nations, mga lahat. Join na doon. At yung ating mga prayers na may 24 hours, may mga online, group prayer, cluster prayer, Bible study, prayer meeting, yung ating prayer meeting every Friday sa bahay nila Pastor Alan, every Sunday dito sa church. Kung may availability kayo na mag-join ng prayer, please join in prayer and please pray for the makapag-open ng Bible study sa mga bahay-bahay. Kasi kailangan talaga natin na makapag-win pa ng mga tao para kay Lord. Pray lang tayo and then pag nanalangin tayo, kaya kailangan natin ng action. Amen? Nagpipray tayo at gamitin natin na makapag-share tayo ng gospel. Kasi yun naman talaga yung task natin, yung mission natin na ma-accomplish.
each and every one of us ay may mission. Yun po yung ating vision, yung mission para ma-reach out ang mga tao. Kasi kung wala ka pang pinanalangin, kung wala ka pang nasira, kawawa mo naman. Kasi yun ang pinapagawa ni Lord actually sa atin. Kaya tayo naligtas, ang purpose doon is mag-share ka na iyong pananampalataya. Kung wala ka pang nasiran, wala ka pang pinapanalangin, kabag-habag ka naman. Yes, kabag-habag ang mga taong hindi pa nakakapag-share. Kasi mananampalataya ka na ilang taon ka nang nakakilala sa Lord. Diba? Nakakaya sa Lord. Yun ang pinapagawa ko sa lahat sa atin ng mga mananampalataya. Our mission is not to sit down in the church and say amen. No. Our mission, yung group, yung mission na pinapagawa ng Lord to share the gospel. Yun ang number 1 na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi kung lahat tayo taga-upo, hindi ito madaragdagan. Marami nang aalis, walang dumarating. Kaya kayong aalis, maglagay muna kayo dyan. Huwag kayong umuwi o mag-cross ng country kung wala kayong ibibigay diyan. Kasi hindi yan kasi multiplication. Hindi yan ang pinapagawa ng Diyos. Hindi kasi sister, yun ang mission ko. Tingnan natin kung idadalhin ka dun sa lugar, kung meron kang madadala din sa Lord. O baka nag-after ka lang because gusto mo mag-cross at mag-ano ka doon, magpayaman. Maganda magpayaman para sa harian ng Lord. Pero kung nagpapayaman ka na, hindi involved ang Diyos. Hindi yung blessing sa Lord. Kailangan magpayaman tayo, involved ang Diyos. Ang Diyos ang involved. Diba? Kasi maraming Kristiyano. Sa totoo lang, ang mga Kristiyano na sa ibang galing ng Pilipinas, mag-serve ako. Pagdating dito, nawala na. Tapos ngayon, wala na siyang visa po kung mag-cross. Lord, gusto ko magpunta na kasi mag-serve ako. Pagdating doon, hindi na naman mag-serve. Sinungaling. That's true. That's liar. Maraming ganyan. Alam ko kung sino-sino mga ganyan. Yeah. Kasi pagdating dito sa Pilipinas, Lord, gamitin mo ako doon. Di pagdating sa Israel, nung may visa pa, enjoy mo na siya. Nung wala na siyang visa, Lord, pag-cross ako ng country, mag-serve na talaga ako doon. Tandaan natin ang kausap ng Diyos. Hindi ang pastor, hindi ang sino man. Nakakahiya, yan ang sabi ng Diyos, lahat ng sinabi natin, ginawa natin, ipagsusulit natin lahat sa Diyos. One day, isusulit natin sa Diyos. Paano na lang pagdating natin sa Lord? Sabi ni Lord, sinungaling ka, ando ko ng Pilipinas, sabi mo, Lord, ano ko sa Israel, mag-serve ako. Ando ko sa Israel, may visa ka, hindi ka nagsiserve. Wala ka ng visa, Lord, ipa-cross mo ako ng country. Nung nag-cross, wala ka rin naman kasi naligaw ka rin. Our mission, our vision is our mission to reach people. Dapat yun ang natin po. Iuwi ka sa Pilipinas, gawin mo yung papagawa ng Diyos. Kung ipa-cross ka ng country, gawin mo, papagawa ng Diyos. It's not amen ministry. Di ba? Bawat isa sa akin. Amen.